Hello! Magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So makichismis tayo, no? Makichismis. Yung account daw ni Sian Gasa, tinake down daw. Nung una, akala nag-delete siya ng account. Pero di umano, do sa isang post, no, nabasa ko somewhere, do sa isang post, parang nilakad daw ng powerful person na ma-take down yung account niya. Tingnan nga natin. Parang tinake down. Hindi naman sinabi na si Benitez yung may may problema. Pero or yung may problema o yung dahilan. Ito kasi 'di ba? Parang hindi siya nag-deactivate eh. May isang post ito na sinasabi na disable yung account niya. Ayan. Hindi siya nag-deactivate daw. Hinahanap ko yung post eh. Anyway, proceed tayo do sa main issue. Ngayon, nakabasa ako ng article regarding kay naka-publish dito sa billionario.com. Regarding dito kay nagsalita yung asawa ni Albi, ano name nun? Albi Benitez. So si Sir Albi Benitez ay yun yung mayor na na controversial ngayon dahil di umano daw isa si Ivana Alawi sa chicks or may relasyon daw kay Ivana Alawi. So ito yung nilalahad nung asawa. Ayon dito sa article ng billionario.com. So ito yung headline he cut me off when Ivana came in. Nikki says, I'll be stopped 200k monthly support amid rumored affair with bombshell influencer. So natigil na daw nung naging karelasyon daw si Ivana Alawi, natigil na daw yung 200k monthly. Sarap, no? 200k monthly. Pero bilyonaryo ito eh. 'Di ba? Feeling ko na lang yun eh, capping out na lang. Ang dami ng properties na nakuha na itong asawa niya eh. Feeling ko capping out na lang yung na ginamit niya na lang technicalities yung pagiging asawa niya siguro, no, o para magdemanda pabalik kasi nagfa-file na ng annulment eh. 'Di ba? Parang ang babaw na dahilan yun or ang babaw na niya yun, yung 200,000 a month. Bilyonaryo itong mga to eh. 'Di ba? Dominic Nicky Lopez Benitez has come out swinging against estranged husband. Bilyonaryo, mayor, and media mogul Albi Benitez, mayaman pala talaga to, accusing him of emotional abuse and financial abandonment, all while he was allegedly getting cozy with blogger and actress Ivana Alawi. Grabe, In a vowsy case filed last month, Nikki revealed that Albi stopped sending her 200,000 in monthly support 5 months ago. So natigil na daw yung 200,000 a month na sustento. Siguro kasama yun sa deal nila The same, dun sa nila, sa settlement nila, kung ano man yung parang siguro walang pakialaman tayo, basta sendan mo lang ako ng 200,000. Pero kung bakit ganon, siguro nagalit siya dahil wala ng 200,000 monthly, kaya siya nagdemanda. Granting, 'di ba, ang sinasabi niya o ang sinasabi ni Sian Gasa, ang dami naging chicks nito. Mamaya sasabihin niya yung mga naging chicks nito eh. Ni Mayor Albi Benitez ay yung mismong asawa niya eh. So talagang pinasabog niya lang yon dahil 5 months ago natigil na yung 200,000 a month na na sustento siguro. The same time, rumors of his romance with Ivana begin swirling online. Nung nung nag-start na daw yung chismis na
sila na ni Ivana Alawi, natigil na daw yung 200,000 monthly support, di ba? Since December 2024, Albi has been remiss with his obligation to provide support to me. Nikki said, recalling how she gave up her job as a flight attendant at Continental Airlines when they married in 1992. Stewardess pala to si ma'am. At Albi's request and as documented in their legal filings. In her vowsy complaint, Nikki named Ivana and other women as Albi's alleged mistresses. She also submitted medical records showing a sharp decline in her mental health. Patay. May documentation including flare-ups of diverticulitis. Ano to? Which led to her hospitalization in September. Parang ngayon ko lang narinig tong diverticulitis na to. Pag itis, may namamaga doon itis. Lahat ng may itis. Tingnan nga natin, ano yung ngayon ko lang to be fair, ngayon ko lang narinig yun. To. Diverticulitis is a condition that occurs when small pouches called diverticula in the digestive tract became inflamed or infected. Sabi ko na namamaga Symptoms may include sharp pain in lower left abdomen, fever, and changes in bowel habits as a digestive problem, no? Sa bagay, pag may kinalaman kasi minsan sa apektado yun ng stress Minsan, yan ang madalas na maapektuhan yung bowel movement pagka So, balik tayo din sa chismis. Actually, hindi chismis to dahil pinublish na ito ng bilyonaryo.com at may interview mismong asawa yung nagsasabi So, yun, nagkaroon nga daw siya ng diverticulitis. Na-hospital siya ng December. My emotional turmoil was compounded by Albi's action when it was rumored he was involved with an influencer, she said. Photos of him and Ivana were everywhere, flashing across social media. People kept messaging me with stories about seeing them together, even abroad with her family. When she confronted him, Nikki said, Albi brushed her off. Diba? Kinumpronta niya parang binrush off na lang siya. Pero ang pangit parang pera yung reason kasi nung natigil na yung pagpapadala saka lang siya nagsalita. He told me not to worry and said his publicist was working on it. He didn't even deny it. Diba? Hindi niya daw dininay nung kinumpronta niya. Huwag mag-alala, yung publicist ko nang bahala doon. But Ivana isn't the first woman linked to Albi. Back in 2004 daw, Nikki said she agreed to a voluntary property split. So ito yung pinapakita ni Sian Gasa na papel. Property split. After learning that, siguro iniisip niya baka ibigay sa babae yung mga properties. 'Di ba? Ulitin natin, back in 2004, Nikki said she agreed to a voluntary property split after learning that Albi had fathered a child with former beauty queen Daisy Reyes. Nagkaanak siya kay Daisy Reyes. Sino ito? Parang hindi ako familiar dito. Pero, hindi, familiar ako doon sa name, pero hindi ko siya kilala. Daisy Reyes. Tingnan nga natin. Beauty queen. Ito. Oo, kilala ko to. Si Daisy Reyes. Ayan, Kilala niyo yan, di ba? Daisy Reyes. Yan. Next, ano pa yung nandun? Si Daisy Reyes daw. Then, a fact Albi later confirmed in court documents. So, inamin din sa kalaunan. In 2009, she began hearing whispers of another affair na naman. This time with actress Andrea Del Rosario naman. Siguro naman kilala niyo na si
Andrea Del Rosario. Yun yung nagkalat na nililigawan daw siya ni Vin Diesel, ano? Si Andrea Del Rosario. Nikki said she only confirmed it last year when Albi allegedly admitted in a psychological report that he also had a child with Andrea. Nako, may anak din siya kay Andrea. Dalawang ano. Pero hindi pa ito pinapasabog, no. Okay pa sa kanya kasi may sustento pa eh. 'Di ba? Hindi, yun kasi narrative na nakukuha ko dito eh. Parang ang headline kasi yon yung parang pinutol na daw yung ano yung padala nung nakarelasyon si ano Ivana. So parang pera kasi talaga ang reason na hindi siya gaganyan kung tuloy-tuloy yung padala. 'Di ba? Andrea Del Rosario, each time I discovered he was involved with another woman, I found myself lost, deeply hurt, emotionally and psychologically drained. Nikki said it became a painful pattern. She added that Albi weaponized the legal system by filing an annulment case in August 2024, flipping the narrative after years of alleged emotional abuse. So parang nag-file siya ng annulment case, parang binabaliktad siya ngayon, 'di ba? Kaya pag nag-file ka ng annulment case, kailangan may valid reason ka eh. Kung ano yung reason mo, 'di ba? She added that Albi, ayun yan, nasabi na, weaponize the system. Nikki also pushed back against Albi's claims that they had been separated since 2011. She said he continued living in the Forbes Park home throughout his time in office. So, sabi kasi ni Albi daw, hiwalay na sila since 2011, pero magkatira pa rin sila sa bahay throughout his time in office daw. From his days as a congressman, 2010 to 2019, and now as mayor, 2022 to 2025. There are limits to what a woman can endure. May limitasyon daw ang pagtitiis ng isang babae. Nikki said, I fulfilled all the duties and responsibilities of a wife and mother, striving to care for and nurture our family with the goal of keeping us whole. My attempts to resolve our marital issues have been in vain, as Albi has refused to engage in any communication or make efforts to address the challenges in our marriage. Ito, no, I mean, kung ganyan din lang, ba't di mo nalang pakawalan, ma'am? Dahil ba sa, sorry ha, tanong ko to, dahil ba sa pera yon? 'Di ba? Kung bakit ayaw mong pakawalan? Kasi sinasabi mo, wala nang kwenta, wala nang ganyan-ganyan. Sinasabi, marami kang sinasabing ganyan-ganyan. 'Di ba? Hindi rin magwo-work yun. Ipipilit mo pa ba sarili mo? 'Di ba? Mukhang maganda naman si ma'am, oh. Pipilit mo pa ba yung sarili mo diyan? Kaya tuloy ang iniisip ng tao dahil sa pera, kahit si Sian Gasa din eh. Kahit ayoko man isipin ano, kasi dito sa article na to parang yun talaga yung reason eh. Sa dinami-dami ng pwedeng maging issue na ano, yan na-mention pa yung hindi tinigil yung padala. Okay lang sana kung ang mga issue eh lagi niya akong minumura, lagi niya akong inaano simula nung naging karelasyon si Ivana, lagi niya na lang ako hindi pinapansin. Okay lang sana kung mga ganun eh, pero yung hindi na ako pinadala. Di ba, men? Pero let's see, no? Tapos ito, nag-ano yung anak niya, na sana magkasundo daw sila. Malalaki na rin pati yung mga anak nyo. Di ba? Kasi kung ipipilit nyo yan, magiging impyerno yan eh. Yung pagsasama nyo na yan, kung ipipilit nyo na ganyan, hindi rin magiging matahimik yun, ano, nagkaka-stress ka na nga, ma'am eh. Diba? Ang gawin mo na lang, ma'am, kung ano, di
shopping ka na lang. Marami ka naman nakuhang properties, di ba? Or ano? O ilaban mo na lang, magkaroon kayo settlement, ay certain amount na ibibigay sa'yo. Tapos mag-ampon ka ng bago mong magiging anak. Nandito naman ako. Oy, joke lang ha. Di ba? Kesa pumasok pa ako sa Imbornal, di ba? Sabi gano'n nung anak ni ma'am, anak nilang dalawa ni Sir Albi. Ayoko na sanang magsalita, pero alam kong hindi ko rin ito maiwasan. Ang mga totoong nakakaalam ng buong kwento, tahimik lang. Hindi sila nasa balita. Hindi rin sila nagpo-post. Ang hiling ko lang, sana magkaintindihan pa rin ang mga magulang ko. Hindi man bilang magkapareha, mukhang okay na rin sa kanya na magkahiwalay din talaga. 'Di ba? Hindi man bilang magkapareha, kundi bilang magulang namin ni Bettina. Sana balang araw makahanap din kami ng tamang pag-ibig, yung hindi nasusukat sa pera, status o panlabas na imahe, kundi sa respeto, lambing at tunay na partnership sa buhay. Gusto ko rin pasalamatan ang lahat ng tahimik na nag-abot ng malasakit sa message, tawag o kahit simpleng dasal. Salamat. Alam ko na hindi lang kami ang may ganitong sitwasyon, pero sana maayos din sa huli. Move on na tayo sa chismis, fake news at paid drama. Ang dami pa nating kailangan ayusin sa bansa. Doon tayo mag-invest ng energy. Sa huli, hindi views, likes o pera ang sukatan ng tao, kundi ang puso. Let's choose to be kind. Alam mo, natutuwa ako dun sa nung yung si Ogie Alcacid, yung kinasal yung anak nila ni Michelle. Kilala niyo yung si Michelle, yung, di ba foreigner, Australian yon. Miss Universe yun, di ba? Hindi siya nanalo Miss Universe, I mean Miss Universe Australia yun, di ba? Na naging asawa ni Ogie Alcacid, tapos naghiwalay sila. Friends pa rin sila hanggang ngayon. Nakakatuwa. Tingnan nga natin yun, hanapin natin yun ha, kung mahanap. Nakita ko yung picture nila eh. Hindi sila, yung parang strangers, di ba kadalasan pagka ganyan, yung parang may bitterness. Kasi nga, di ba, ang ipinalit ni Ogie si si Regine Velasquez. Ayan sila, kinasal yung anak nila. Di ba? Ito na yata yung bagong asawa ni Michelle eh. Ayan si Michelle. Maganda pa rin kahit may edad na. Ito yata yung yung bagong asawa ni Michelle eh. Ayan ayan sila. Alam ko may picture silang dalawa ni Ogie eh. Na magkasama eh. Wala hindi. Pero nakakatuwa na hindi sila yung katulad ng ibang tao. Saan na ba yun? Hindi sila strangers. Anyway, shift tayo do sa ating pinag-uusapan. Ito, pinasa sa akin ito ni Sir, anong name ni Sir? Ni Sir Tantan. Ito video na to, yung sa pusuan o laruan. Diba? Sige, tingnan nga natin ano ba ang meron din sa na to. Pusuan o laruan. Sige, ito. Play natin. Anong reason? Kasi nga, I really joined this game just for fun. Ulitin natin. Opo, sure. Sure ka na ba sa kanya? Gusto ko ipop. Go ahead. Anong reason? Kasi nga, I really joined this game just for fun. Hindi. Wait. I'm really not ready to date din naman. Actually, Ano ginagawa mo dyan? Eh, di ba dating game yan? Siguro wala lang siya na typan dun sa, meron din naman nagkakagusto sa akin, pero hindi lang din ako pumapatol pa kasi syempre, gusto ko nga makilala muna ng mabuti, tsaka, well, mukhang good yung intentions niya, pero just that
I'm really not ready to date yet. Ganun. Kind of confusing because you're in a dating show. Oo nga eh. Kahit ako din eh. Parang tanga lang, di ba? But, But the title Yeah. of this show is Pusuan or so laruan Laruan. yung ginawa mo. Sure ka na ba sa kanya? Opo, sure. Sure ka na ba sa kanya? Gusto ko ipop. Go ahead. Anong reason? Kasi nga, I really joined this game just for fun. Hindi. Wait. Wala lang eh, no? I mean, parang tanga lang. Siguro wala siya talagang natipuhan dun sa mga parang gago lang, ano? Tingnan nga natin mga comments. Parang no? Parang tanga. Mga sinto-sinto yata talaga sumasali dito eh. Not ready to date daw pero sumali sa ganyan. Parang gago. Kuha niya giggle ko. Gusto ko ipop. Kasi nga, I really joined this game just for fun. Parang gago, no? Parang tanga. Alam mo yung, parang magpapa-hospital ka pero wala ka namang sakit. Parang pupunta ka sa ER. Anong gagawin mo din? Wala lang. Just for fun. Kahit yung host na din eh. I'm really not ready to date din naman. Actually, meron din naman nagkakagusto sa akin, pero hindi lang din ako pumapatol pa kasi syempre, gusto ko nga makilala muna ng mabuti, tsaka, well, mukhang good yung intentions niya, pero just that I'm really not ready to date yet. Ganun. Kind of confusing because you're in a dating show. But the title Yeah. of this show is Pusuan or So laruan Laruan. yung ginawa mo. For fun, The joke right? lang. Sure ka na ba sa kanya? Opo, sure. Parang may mga topak eh, no? Pero may isa pang video yan dito eh. Ano ba isang video niya? Pusuan o laruan? Pusuan o laruan? Meron pang isang eh. Ano ba itong pinapaso sa... Ito, meron pang isa. Yung bago mag-Viva Max. Tingnan natin ito. I'm a single mom. At ka bigla nag-pop ng balloon? I don't have anything against single moms. It's just not my cup of tea. I'm not capable of providing for a child that isn't mine. Practicality. Totoo naman yun. Di ba? Maliban na lang kung halimbawa nakilala niya na then sa kanya nalaman na may anak na. Okay lang yun. Pero yung ganyan, di ba? Mas magandang wag mo munang mas maganda ngayon pa lang na hindi pa malalim. Alam mo na. Okay na yan. So, I'm sorry. I'm a single mom. So, yun lang naman yung parang tanga, no? So, anyway, mga kababayan ko, yan lang yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.